So ayun mga tol, panibagong umaga at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At for today's video ay kita nyo naman na nag-iisa ako ngayon, di ba? Nag-iisa ako. Dahil itong Mirage natin ay ipapagawa natin yung salamin. Kasi yung nakaraan, si Kuya Dylan, nauntog siya. Dahil sa pagkakalikutan niya, nauntog siya dun sa may windshield namin. At ito yun, grabe, zero. Diyan siya, nanonood siya dito. Tapos bigla siya napatalon dahil nagulat siya. Yan. Diyan siya sa mapul. Parang na parang, di ba? Umaba na yan. Una, maiksi lang yan. Hanggang dito lang yan. Diyan lang. Pero ngayon, ayan, tinan mo, ang haba na. Papagawa na natin to ngayon para magamit tayo sa Pasko. Dahil syempre, may lakad tayo sa Pasko. Kaya kailangan natin madaliin to ngayon. Diba? So yun, mamaya na lang. Update ko kayo mamaya. So yun mga tol, buti na lang talaga nakisama yung panahon ngayong araw. Dahil kanina, bago umalis, ngayong umaga, sobrang maulan talaga. At buti na lang talaga, tinan mo, hindi maulan. Nakakatakot kasi gamitin yung wiper. Baka mapersa siya at matuluyan talagang mabasa. Ayun, buti na lang talaga nakisama talaga yung panahon ngayon. Wow naman! Praying na hanggang doon, makarating tayo ay hindi na muna umulan, diba? Kahit mamaya na pagtapos na maayos. So yun, malapit na tayo sa Taytay. Doon kasi tayo magpapagawa, Taytay Aguila. At yun, medyo traffic lang talaga yun, oh. Traffic lang talaga. Hindi ko alam kung may na-disgrasya kasi may mga pulis doon sa gilid doon. O may checkpoint. Basta traffic eh, sobrang traffic. Ang lupit ng dadaanan ko dito sa Antipolo. Tapos passing through to Taytay, baba ng Taytay. Ayun, may overlooking dito, yan. Nice! Ayan, overlooking. Handa lang tayo para hindi tayo nagmamadali. May overlooking dito, lagi itong tinatambay ng mga overlooking. Ganun tanawin. Kasi lang, stop over lang ng mga motorsiklo yan. At yun nga pala mga tol, safe tayo nakarating dito sa Taytay na walang aberya. Walang aberya. At malapit na tayo doon sa Aguila. Yes! Ayan, dito banda yan eh. Pero dito na banda yan eh. Aguila. Saan yung Aguila? Hindi. Footbridge. Aguila. Saan yung Aguila? Ayun, Aguila. Ayun, Aguila. Ayan o. Nakita ko rin siya. Ayan o. Ayan. So, Aguila Autoglass. Ayan o. Aguila Autoglass. At safe tayo nakarating dito. Ayan o. So ito nga pala yung before ng salamin natin na naman nabasag. At ito yung aayusin. Tinan mo naman, kitang-kita yung crack, di ba? At yan, tinan mo naman, kahit sa loob, kitang-kita pa rin. Kaya kailangan na talaga itong palitan para hindi tayo ma-disgrasya pa. Bali kahit sa anggulo, kitang-kita na palaki siya ng palaki at nakakatakot na talaga siya i-drive. Bali siya nga pala si Kuya Robert, siya yung gagawa ng salamin natin. At yan, tinatanggal niya na yung mga accessories tulad ng wiper at yung dashboard kit na yan. Una na nga niyang binaklas yung mga tornilyo ng wiper blade. At pagkatapos niyan, inalog-alog niya tong wiper blade para matanggal. Medyo matigas na rin talaga to dahil bihira lang naman to magalaw at matanggal. Kaya yun, kailangan pa niya ang alog-alogin para matanggal talaga yung wiper blade. Medyo matumi talaga siya. Kailangan pala nililinisan. Bali dito, nilagyan ni Kuya Robert ng langis para mas mapabilis yung pagpapalambot ng mga kalakalawang dahil medyo na-stuck talaga siya. At yan, sinusubukan na ni Kuya Robert tanggalin. Dahan-dahan. Unting alog-alog lang yan para tol. Dahan-dahan lang para hindi mabigla. Yan tanggal niya na. Pagkatapos matanggal ni Kuya Robert itong wiper blade assembly, sinunod niya na rin itong dashboard kit sa labas ng ng salamin para wala nang nakaharang doon sa windshield natin.
Ano yan boss? Normal na sabon lang? Sabon lang yan? Hindi, para lumang Ah. Pero chemical yan na ano? Sabon lang talaga. dishwashing. Ah, okay. So yun nga mga tol, nilagyan ni Kuya Robert ng sabon sa gilid-gilid para mapalambot yung pinakapandikit ng windshield natin. Bali, regular na sabon lang yung nilagay ni Kuya Robert dyan. At yan, nilagay niya na yung buong gilid ng windshield natin para mapalambot na. Bago niya to, susundutin lang tulad niyan. Ayun o, sinusundot niya. Diba? Napakabilis lang niya sundutin yan. Tulad ng nakikita nyo. Dahan-dahan niyang sinusundot para hindi rin magasgasan yung kotse natin. At yan, kitang-kita naman na medyo mahirap talaga siya. At hindi talaga medyo pala. Mahirap talaga siya. Kung titingnan nyo lang, napakadali pero mahirap siya dahil matigas talaga. Kaya kailangan natin lagyan ng sabon para mapalambot yung pandikit na yon. At madubulas yung ginagamit ni Kuya Robert na pansundot tulad ng ganyan, no. Kitang-kita nyo naman, di ba? Lumalabas, tumatagos na sa kabila. Ayan, no. Unti-unti niyang pinapatagos sa labas para mahugot niya tong windshield natin. Ali, paikot yan ginawa ni Kuya Robert at yan, nakikita nyo naman na patapos na siya. Sa kabilang side, okay na yon. Pati dito sa side na to, okay na rin. At pagkatapos matanggal ni Kuya Robert yung pandikit ng windshield, ayan, at nabaklas na nga nila to. Siyempre, kailangan ni Kuya Robert ng katulong para may angat dyan dahan-dahan. At buti na lang andyan si Kuya para tulungan si Kuya Robert sa pagtatanggal ng windshield, di ba? At pagkatapos niyan, tinatanggal naman ni Kuya Robert yung mga dating pandikit na nakausli at pinapantay niya to para yung bagong pandikit na ilalagay niya lumapat ng maayos at maganda yung pagkakadikit din. Bale, ito na nga pala itsura nung natanggal na pandikit. Ayan o, pantay na pantay. At pagkatapos niyan, pinahira na ni Kuya Robert ng alcohol na chemical para kapag inilagay na nila yung bagong pandikit, lalapat ng gusto at didikit ng gusto. Blinower na nga rin pala ni Kuya Robert yan para matanggal yung mga ali-alikabok na nakapaligid dyan sa didikitan nila. Ano yung pinakain mo, sir? Yung industrial. Industrial? Para kumapit? Bago namin buwan, pinapayal namin industrial. Parang alcohol lang. Alcohol lang. Parang kami alcohol. At dito, onting interview lang para kay Kuya Robert. Boss, gano'n ka na katagal installer? Bago pa lang, boss. 2 years. 2 years. Matagal na rin kahit pa paano. Kabisado mo na yung mga baklasin niya. Hindi naman. At least maganda yun, hindi nasisiro. Oo. Malaki ang marami gusto na. Malaki rin. Pergawa sa inyo, pergawa. Marami. Sa isang araw, ilan yung pinaka-maximum mo, sir? Nakakadalawa ka sa isang araw. Hindi, dalawang gawa. O ilang gawa sa isang Ay, araw? bisa naman ngayon. Di ba? Ganyan. 5? Mga mission lang. Tapos bukod pa yung mga burglas. Dinidikit na nga pala dito ni Kuya Robert yung paglalagyan ng rear view mirror natin. Ano yung pandikit? Yung lakay. At balik tayo dito sa windshield natin, nilalagyan na nila ng pandikit na kulay itim. Yan o. Medyo makapal yung nilalagay nila para pag napisa ng windshield, makapal yung dikit. Tsaka pulidong-pulido ang dikit nila. Pagkatapos malagyan ng pandikit, sabay na nilang nilagay yung windshield natin na bago. Yan o, bagong-bago. Napakaganda. Napakaangas. Yan, pinapantay at sinisentro lang nila yung paglalagay para nasa alignment yan, di ba? Buti na lang talaga may installer na ganito. Hindi tayo problema at ayos na ang ating windshield. Maraming salamat dyan sa Agila. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita ito at ma-experience yung mga ginagawa ng pag-windshield installer. At yan, bagong-bago na ang ating windshield at nilagyan nila ito ng tape para hindi ito basta-basta maalog. At parang cellphone lang na bagong palit ng LCD, di ba? Nilalagyan din ng tape yun pagkatapos madikitan. At yan, pinapa-analyze na ni Kuya. At tinatanggal yung mga sobrang pandikit sa gilid yan para hindi siya kalat-kalat, di ba? Ang ganda. At pinunasan na nga nila ito ng alcohol para maging okay din. Ilang oras yung bago matoy, boss? Mga ilang araw?
Dalawang araw. Okay lang muna na niya, sir. Mabilis lang pala ito matuyo, kaya yung 2 araw lang bago i-car wash para tuyong-tuyo na siya. At yan, binoblower na nga ni Kuya Robert para malinis ang pagkakabalik ng mga parts mamaya. Kitang-kita nyo, bagong-bago, no? Boss, salamat boss. So ayun na nga mga tol, at okay na yung windshield natin. Tapos na natin ipagawa sa Agila dito sa may Taytay. At yan nakatape pa siya, yan nakatape. Wala na yung basag. Maraming salamat yung installer natin doon. At inasikaso niya tayo maayos, pati sa kasama niya. Hindi ko na natanong kung sino eh. Basta maraming salamat sa inyo at inalagaan niyo itong kotse natin. Yan. Thank you very much. At hanggang dito na lang ang ating vlog. Bye-bye!